Alright. So, ready na yung kape natin para manood ng dalawang isabuhay champs na yung isa ay undefeated sa Flip Top Man Mot at saka isa sa pinaka-controversial or pinaka-trending na kampiyon ngayon na si Master J Black. At nakita ko yung mga post sa Facebook, yung mga lumalabas-labas na mga balita sa social media na 3-2 daw yung laban na to at nanalo si J Black at may mga problema na dapat si Mot daw yung nanalo. So titignan natin kung bakit ganun. Eto na, start na natin agad. No? Bakit kaya ganun? At ano ang mangyayari dahil doon sa mga ganung bagay, no? Bibigay ba nila kay Mot yung panalo? Hindi ko alam. Start na natin. Sana magandang laban, no? Kasi grabe yung pinakita ni J Black doon sa una eh. Forward na natin dito. Si mahaba to. Alam mo sa amin kung sino ka! Okay na yan. Parang Gina G si Master Phoebus dito Si J Black, huling laban ng gabi. Main event. Mayaman, pangil, sa pangil, sagbangan na! Grabe, Gina G si Master Phoebus dito. Si Boss Phoebus. Pawaskol ba? Rarara! J Black una. Sagbangan! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madai kaya? Kaya! Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Idol ng lahat, siyempre. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong mahu-hold up. Na kapag aeroplano ka lang... Naalala ko yun. Kanina niya ba sinabi yun? Kay Range? Hindi. Kay... Sino ba yung muntik tumalo kay Mot nun? Yung kasama doon ni Boss Arik na nambugbog daw sila. Yung binugbog si Arik that time. Tapos siya daw yung andon. Sino yun? Ano nga pangalan na ni Master? Yung hari ng gubat, yung leon sa gubat. Sino ba yun? Putang ina, nakalimutan ko. Yaan mo na. Yun yung tinutukoy na dito. Cool, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad ng dayong ignorante. Agay-agay. Yaga-yaga! Baliktaran, okay? Kay Fangs, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Kay Fangs, si Fangs. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Binalik sa kanya. Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Oo, excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pues, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Ang ganda nun, nilaro niya yung Bisaya na, syempre pag sinabing Bisaya, makanya siya papormahon, oy, parang Bisaya mo to siya papormahin, parang nagagamit na yun na parang stereotype, na pag, parang Bisaya siya pumorma, parang something jologs, ganun na yung pag ano nila sa stereotype kapag sinabing Bisaya manamit. Tapos na-connect niya yun sa XS, extra small, na minamaliit daw yung Bisaya dahil sa pananamit nila. Damn, okay, magandang punto yon, magandang paglaro yon. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Saksak, drip, madugo, okay. Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko tulapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Alam mong may punto pag nag-spit. Ang ganda, galing na putik. Grabe yung J Black na yun, pre. Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar?
Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka. Putang ina mo, wala ka sa lugar. Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha lang tong humble kasi gumaganto siya kada laban. Oh, damn! Putang ina, real to. Home court advantage. Rumble naman si Mot. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako Damn! na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event Nabigay ka siya ng- nun. Nabigay Tapos siya ng wala ka lechon. man lang pinakita na panggulat. Naalala Alam ko mo tuloy sa yan. Luxuria. Nagkakamot ng chance sa stage ang puta. Pinaka walang kwentang nag-main event sa gubat. Ano yun sabi niya? Putang Tapos wala ina ka mo. man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinaka walang kwentang nag-main event sa gubat. Tang ina. Putang ina. Main event ba siya doon? Ano ba yung laban nila na pistolero? Gubat ba yan? Yung nag-champion siya? Nag-champion si Pistol? Damn, binalik lang ni J-Black. Kinall out ni J-Black dito yung sabi ni Luxuria na si J-Black daw pinakawalang kwentang nag-champion. Binalik niya naman ngayon na sinabi niya si Luxuria ang pinaka walang kwentang nag-main event sa gubat, pre. Kung tinutukoy niyo yung laban nila ni Pistol, pre, sobrang nakakainis yung performance ni Luxuria doon. Talagang galing siya sa laban niya kay Nico before that yung laban niya kay Pistol. Naglaban pa sila ni Nico, sobrang lakas niya doon sa sunugan sa Kumo, tapos biglang laban niya kay Pistol, puta naghubad doon na wala yung damn pre. So yung point ni dito, yung ni J Black dito, sobrang lakas, sobrang galing. At binabalik na talaga, putang ina nyo, binastos nyo pangalan ko, eto naman sa inyo mga puki ng ina nyo, gano'n. Real talk, real talk. Ayun, talk. Totoo naman, wak din talaga yun. Maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat, di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Nasa kanya na lahat ngayon, kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Bakit? Putang inang Mot, anong kinakamot mo dyan? Kay maker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Lupet. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Okay. Good round. Hindi siya Round sobrang one, lakas. boss. Let's Sakto go. lang. Nice points, pero Yo! yung pinakamalakas niya yung kay Binring Nax. up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Nice reback, puta. Tapos sabi mo, narinig wait ko. lang, freestyle yun kasi di niya naman alam na idadamay ni J Black si Fangs, no? So freestyle rebat yun. Malakas yun, pre, mataas yung points no. Yung panalo ko, hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Damn, freestyle rebat na naman, pre. Puta, Game! ang lakas nun. Maayong Putang- gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Napakabastos ni Mot pagdating sa mga ganitong klaseng nakakatakot siyang kunwari rano ka, MC ka dito tapos ikaw yung MC na yung tira mo kay Mot isang buong kalahati ng round mo isang angle. Kagaya nung round niya ngayon na parang may part siya doon na sabi niya mahihina yung mga kalaban mo dati, ganun yung
Napakalakas, yun yung parang isa sa pinakamalakas na suntok ni J Black dito na mahina yung mga kalaban tapos binalik niya lang sa isang ribat. Burado yun pre, buong parte ng round ni J Black na yun na sinabi niyang mahihina kalaban ni Mot. Binalik niya lang sa ribat, isang ribat lang. Nakakatakot kalaban ng tao. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko ang mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Damn, napakalakas nun. Napakalupit ng punchline, napakalupit ng setup, umikot sa MC, tapos nagamit niya pa sa huling punchline, mind conditioning. Hindi na kailangan yun pre, pero ang ganda na connect niya yung MC sa mind conditioning. Dinicipher niya din yung buong estilo ni J Black na mahilig ka iparamdam sa amin na parang underdog ka lang, na kinokondisyon mo kami para hindi kami mag-expect ng malaki. Tapos parang ang sabi niya doon, parang hinuhulaan mo ang mga banat. Damn pre, deciphered na agad, ilang lines pa lang ni Mot yun pre, what the. Oo, puro pa Ang lakas. underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Damn. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Putang ina. Oo, puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa Ubek, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara. Lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Damn! Kami, Damn! inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw, para sa papasok. Kasi Medyo kita corny nyo yun, naman, pero okay. sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, EU, silent. Man, paano ba mag-isip to si Mot, pre? J Black, yung E tsaka U doon, pwede lang i-silent. Silent talaga yung pag-pronounce nung sa J Black na pangalan. Yung iyo, parang pangalan mo, iyo. Diba? Tapos, putang ina. Grabe yung round 1 ni Mot, pre. Dito pa lang, pre. Napakalayo ng antas dito pa lang sa round 1. Napaka-grabe. Grabe, ang dami niyang nilaro doon. Double meaning. Nalaro niya pa yung letra, naputol niya pa yung pangalan ni J Black. Hayop. Kilala sa skills o style set. Hayop. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, EU, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black, walang interes na malugod. Nagkampiyon ka na't lahat, parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oo, 2021 champion tong ugok, kaya nag-feeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic, naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB, kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. JB Sebastian. Oh, baka mag-rebat. Biglang makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian, ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardya, doon ka nakatoka sa entrance.
Damn, bumalik At sa ulit yung labas ano, ng napakaganda. battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya Oh, sa puta, pangalan yun pa mong nga. dala, isipin mong mabutit, mahiya ka. Naturingan kang JB, pero sa music, di ka kilala. Justin Tas Bieber. kay Marshall Bonifacio, na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, Okay, pwede si manalo Gig, kahit Megabyte, sino. MB. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Putang ina mo. Kaya ang Ba't walang sumigaw doon? Napakaputang inang linya yon. Tang ina nung last, yung Pistolero versus J-Black, sobrang proud kong sinasabi. Grabe yung puso ng kampiyon na J-Black. Tapos biglang gaganito yung sasabihin mo na sinasabi mo puso ng kampiyon kasi di ka, sa isip di ka tumatak, pre. Sobrang personalized, sobrang para kay J-Black, direkta, simple, malakas, timely. Grabing mot, grabe to. Grabe, putang ina. tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso Puso ng ng kampyon kampiyon. kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Pukin ng ina, grabe Kaya ang yun. estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. Damn. Wow, by the way, body bag yung round 1. Hindi ko alam yung time limit, medyo makatagal si Mot. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa post ko yun. Pero kung stricto sila sa time, hindi ko alam paano yun. Pero para sa akin, hindi dragging yung round 1 ni Mot. Napakasarap pakinggan, napaka-creative, hindi lang isang meaning yung isipin mo, may double, triple meaning. Napakalakas ng punchline, yung setup perfect, napagandang round. Body bag ang round 1 na yun, Mot round 1. Let's go. Round 2, ang kulit ni Badang, J Black. Let's go! Tangina! Akala ko magbi-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Putang inang to, Oh, maganda yan, napakahambugero. partida, legit. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Nice rebut Ang yan. inang daming bumili sa akin dyan, oh. Putang yan, mahiya ka naman. Marami ang nag-aabang paano kita idadissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na Na-adapt na ni J Block yung ano, yung pag-dissect ng estilo. Mga guy, yung ginawa na kay Pistol, yung style ni Pistol na-adapt niya na character assassination, yung mga style i-breakdown dito na. yun? Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Maganda. Okay. Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin. Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang Tangina, okay lang ba yan? Parang okay. Sige. i-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibus. Halata naman sa biyak mo sa noo. Tangina, personal din ah. Okay lang si Pibos doon? Tingin nyo doon, brilliant idea?
Kung matalino si Pibos, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibos, di kanya papabadibag sa harap ng best crowd. Oo, so far yun yung pinakamalakas. Hindi, sa pandinig mo, parang si Pibos yung Master Pibos yung pinapatamaan na ba't tayo pinagtapat agad? Dapat nung ano pa, dapat hindi agad para may anticipation na maghintay na magtapat tayo talaga, ganun. Tapos parang sinasabi niya kung matalino si Pibos, bakit kanya gustong matalo sa harap na, so sinasabi niya parang panalo na siya agad. Man, so far this is the best line na narinig ko kay J Black. Salamat na to. Kung matalino si Pibos, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Ano yun? Congrats! Meron pa. Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta Nice para point. mamulat yung mga adik, ay matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema kalabanin, yung tinira mo mismo, yung biktima. Nice point. Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi. Ang sabi niya dun sa kanta niyang ginto, hindi na naman sinabi na na dinajudge niya yung mga tropa niya. Narinig ko yung kanta niyang ginto. Isa yun sa mga paboritong kanta ni Looney Sinabi niya doon na tumatanggi lang naman siya. Hindi naman siya parang dinajudge niya yung tao. Ano sasabihin ni J Black? Yan ang maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Ang ganda nun. Kasi nga may sasakyan Balik natin na. yun. Maganda yun. Kaya kung saan sanabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Grabe. Ang gandang punto nun. Ang gandang Kasi punto nga nun. may sasakyan na. Kaya kung saan na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Nagbabato ng bato para may tinapay. Nagbebenta ng bato. Yun ba yan? Okay. Anay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili, rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, Stronger? sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ponger. Ika'y nasa upper. Okay. Cut Maganda ng yun. Punch under, void. dog, Pagpa-void sa last counter. pa sa ranking yung place.
Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Ano? Haba ng round mo. Haba nga. Round 2, Mot, let's go! Pansin ko din, mahaba round ni Mot, no? Pero para sa akin, okay lang mahaba. Basta hindi dragging. Hindi nakakaantok. Hindi madumi yung laro. Alam mo yun, parang out of place. Parang kung ano-ano na sinasabi para mapahaba. Kaya para sa akin, pasok pa rin yung round 1 ni Mot. To round 2 naman ni Range, meron siyang malakas kanina eh. Nakalimutan ko na. Yung kay Phoebos, malakas yun. Hindi yun parang indirect na pinadaan niya kay Phoebos, pero si Mot talaga yung gusto niyang sabihan doon, yung tinamaan pa rin. Excuse. Okay. Okay lang din na round, yung round 2 niya, pero nung napanood ko siya ng mga unang batas niya bago yung battle niya kay Pistolero, ganong J-Block yung nakikita ko sa round 2 niya. Alam mo yun, medyo hindi ma-reach yung mga niya, hindi masyadong, alam mo yun, hindi masyadong timely, alam mo yun, hindi masyadong bet yung mga angle niya, hindi masyadong benta, ganon. Wala ako masyadong maliban doon sa una niya kanina, pero kaya yung round niya okay lang naman yung round 2 niya para sa akin. Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam. Tsaka yung sinabi ni J-Block na 13-0 lang mapagmamalaki ni Mot, I disagree. Pero oo nga, naglalaban sila guys yun. Pero gusto ko lang sabihin yung opinion ko. 13-0 without defeat. Tapos sumali sa tournament ng isa buhay. Man, I never saw anybody do that. Na sumali ng tournament. Pre, isipin mo pre. Ilang taong kailangan mong patayin sa tournament. Tapos pagkatapos ng tournament hanggang ngayon walang talo. Putang ina. Hindi basta-basta yun. Okay, let's go. Galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo tat 6 tas tong si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event kahit sa Menimorg wala ka. Kung ganun bilang Legit ba? kampyon parang wala kang ang kwenta. Ang masakit papunyeta. Balita ko kahit sa tiket di ka pinayagan magbenta. Ang inayawa. Ha ha ha. Gagi kawawa. May nalalaman pang ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tapos pinatato pa sa balat. Journey, lakbay, touring, pag-tour, lakbay, gano'n, napakaganda nun. Napakaganda Yung nun. samahan nila, aba, para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita at pinababa. Ngayon, paano ka uubra? Kung sa sarili nyong ganap, di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala. Damn, so hindi. Naghanap pa ng Tagalog do para ilaban sa'yo kasi nga hindi ka nga welcome dito sa lugar mo. Ganon, damn! Diba? Ang punto pre, ang angle, napakaganda, napakasakit. Hindi man masakit para sa atin pakinggan, pero yung para ka J-Block, pero mahapdi yun.
Tapos napansin mo ba yung mga rhyme ni Mot? Napakaganda pa, makadama, nakataka, pataka. Napakasarap pakinggan ng mga multi niyang parang wala lang sa kanya. Kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak inaanggel, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa bars na nagsasabu ka. O, di ba? Inaanggel niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, Supling. joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Okay. Okay lang Round din. 3, J Black, mid lang let's go! din. Umikot dun sa tatay tsaka champion. Okay lang din yung meron din siyang malakas dun. Same lang din sila, may isang malakas na ano. So para sa akin patas yung round 2. Same shit. Wala akong masyadong marinig na interesting shit. Ayun pala yung word na anak mo kanina kay J Black. Walang interesting shit. So, patas lang. So, panalo si Mot sa round 1, si J Black. Patas sa round 2 silang dalawa. K. So, sa round 3 kung makikita ngayon kung paano ba yung magaganap na trito na Tangina yun. mo, boto. nauubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak. Sige, ganahan ka. Hindi ko magets kung paano niya sasabing pag ito nanalo pa putang ina nyo. Panalo siya sa round 1, halata naman yun, di ba? Oo, sige, kung nanalo ka sa round 2, kung sa tingin ni J Black nanalo siya sa round 2, okay. So 1-1 pa rin kayo. So hindi mo pa rin masasabing panalo ka. Diba? Kasi halatang round 1 kay Mot yun. Di wala lang kung alam sa time limit, kung anong shit nila, pero para sa akin si Mot yung round 1 doon. At tie yung round 2. Let's go. Napanood nyo yung Fast Money Round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na Fast Money Round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Five years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. 5 years old. Habang Bawa. si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng Gagi sang mo. taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Magandang angle. Okay. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsabling MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! Ang problema talaga si J Block sa PSP, no? Okay.
Pero pahaging kay Pibos yung ano, yung birada. So pero sinasabi niya na mas pinili ng Mot yung wala bang laban si Mot sa flip top? Wala wala siyang laban lately. Sino ba yung huling laban niya? Wala akong maalala ang huling laban niya. Pero yun yung sinasabi ni J Block no na parang yung flip top, yung parang anak mong iniisip mo yung personification yung flip top ng anak mo. Parang flip top yung anak mo na iniwan mo lang para lang sa fast money, yung family feud. Okay, napakagandang angle. Let's go. Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Threat nakalagay. Yeah. Damn, Para sa fantasy ng mga putang ina. nag-aantay. Napaka-sport lang din ni Pibos sa likod no, na parang wala siya reaction doon. Parang yung datingan talaga ng J Block dito, parang talagang bahala na kung sino sa paligid ko na, parang nating tulos pa rin yung datingan niya dito. Na puta, pati MC, laglag sa akin yan, no? Pero nice angle yun. Napakagandang angle no, parang believable siya. Kasi talagang nasa persona niya na putang ina nyo, eto. Kala nyo, ano nyo ako ganun. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Grabe yung mga tinatamo ni Pibos dito. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Ayan. Si J Block yung ano, Bubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, oh. O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record. Napansin ko yung round 3 niya dito about sa pera, no? About sa Bea. So, para sa pera. Sa pera pala, wala pa akong narinig na iba. So, delicate tong gantong angle, isang angle. Na nasa pamantayan o baka peke ka lang talaga. Pero, props kay J Block, kay kudos. Kasi, pinagtatanggol niya yung si Enigma, man. Kasi, ang dami ng mga issue ngayon na, syempre, yung PSP malaki bigayan. Nakapost pa sa Facebook yung parang royalty nila per views, kung magkano pa extra parang bonus nila kung abot sila million views and shit. So baka maraming umano kay Enigma na ay putang ina si Arik ang late Pero nakita ko yung post ni Keija, kung kilala mo ba si Keija, na may gusto daw may gusto daw magbayad kay Enigma ng 4 million pesos nung una. So, nung una pa talaga yun na. So, meaning napakalaki ng 4 million pesos that time. Pero gusto nilang ilagay yung logo nila sa battles. Tapos, gusto nilang mag-decide kung sino ang i-match ng mga MCs. Tinanggihan ni Enigma yon. Yung 4 million pesos na malaking tulong sana sa kultura yun. Ganon ka-solid si Enigma. And hearing this in a battle, kahit hindi siya masyadong beneficial para sa laban na mapanalo ni J Block, is really amazing to hear. Napakalupit. Grabe ito si J Block. Yung puso niya talagang para sa flip top talaga na nananalita yung kanyang dugo. Napakalupit, no? So, let's go. Kaya wala ka nang dapat patunayan. Si Sixth Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Grabe Si Sixth Threat pa talaga J yung Block. bumedli?
Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya. Kawawa si Pibos dito, pre. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Legit. Si P... Alam mo na, honestly speaking, nung nakita ko yung poster, si Pistol lang talaga yung gusto kong panoorin nun, pre. Kasi wala naman talaga ako nasusunod ng laban ni J-Block. Uninteresting siya para sa akin nung times. May mga times, may mga spotlight din siya, may mga punchlines and shit, pero mostly, naboboard ako sa battle niya. Pero grabe, no? Imagine mo kung gaano kagrabe yung isip ni Boss Arik na ipag-mash up niya yung Pistolero at J-Block. Sino makakaisip nung walang iba, pre? Si Arik lang, kasi ako hindi ko mais. J-Block, pre, parang hindi ko nga halos pinapanood, pre. Honestly speaking, before nung laban na kay Pistol. Talaga, grabe yung mga, grabe yung utak ni Arik doon. Enigma! nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Binabalik lang ni J-Block. Si Pipos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Binibilhan ka niya ng sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. So pera, utang na loob, yun yan. Wawa naman si Pibos dito. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi Dito to, lang yan. brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Ang na. Ang lakas nun, ang lakas. Ang lakas nun, pre. Body bag! Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Lakas ng hangin Tumatanggi niya. sa laban to! Kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Grabe yung grit ni J-Block, pero Round often 3! Round 3 mo! para sa akin foul yun kapag hinahawakan mo yung kalaban mo, parang para sa akin binabastos mo. Ako yung magja-judge, minus sa akin yun. Yung tulak niya, parang ina-arrange niya yung tayo ni Mot doon. Pero napakaganda naman ng mga props sa mga angle niya. Malakas din tong round 3 niya. Medyo mahirap talunin to. Medyo na-awkward lang ako kasi dun sa mga banat ng Phoebus, no. Kasi masaya ako na meron na namang isang movement yung battle rap, lalo na't binabayaran ng malaki yung MC. Malaking tulong yan sa karir, pre. Huwag tayo maging hipokrito. Kung ako MC, binabayaran ako ng 100k sa flip top, tapos sa PSP bayaran ako 250k. Babatil ako sa PSP, pre. Hindi ko naman din kakalimutan yung flip top, nandyan din yun. Pero, syempre, men, hindi tayo hipokrito, pre. Kasi syempre, di naman all the time may battle ka sa flip top, so pwede mo din pasabayan. So, medyo na-awkward lang ako dun kay Pibos. Parang ako yung naano sa kanya, sa mga sinasabi ni J-Block. Pero props sa na yun, sa angle na yun kasi malakas yun, pre. Tignan natin kung kaya ni Mot to. Yung round 1 ko kay Mot, yung round 2 tabla, round 3 ang lakas ng round 3 ni J-Block. Kapag natalo si Mot sa round 3 na to, panalo si J-Block sa akin kasi
kahit panalo si Mot sa round 1, grabe yung energy niya sa round 3. Mataas yung score dito para sa akin. Tignan Let's natin. go! Kaso nga lang, hinawakan niya si Mot. Ano yun, nag-appear siya? Round Nag-appear siya, 3, hindi? Mot, let's go! Yo! Ano yun, nag-appear Di siya? daw, di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Legit. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Ooh, Oo, yung pistol, okay. di Lakas tumama, nun. yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalot galing sa shooting. Oh, pero Dang, ikaw yung ang ganda gumamit ng talaga, drama. puta. Man, bukod sa eto yung ano ko nama-mind blown ako sa mga gantong shit or naa-amaze ako sa mga ganito na hindi lang punto yung atake. Masarap pakinggan kapag punto na kasi ganito, niyaya mo si Pistol kasi busy siya, di ba? Akala mo kasi may ginagawa yung tao. Pwede lang ganun na parang maganda na yung point Pero pag ihaluin mo pa siya ng kasi niyaya mo na sa Batang Quiapo, mo na kasi may shooting siya. 'Di ba? Merong wordplay pa rin kahit maganda yung punto, may wordplay pa. Mataas yung point sa akin ng wala. Damn. Lakas nun. Patungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, Bala. lalot galing sa shooting. Ayan. Pero ikaw yung gumamit ng drama. Kiss you Double meaning, double entendre. Utang ina, ang lakas nun. Okay. Balik na. hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalot galing sa shooting. Malakas, Pero ikaw malakas. yung gumamit ng drama. Kiss you busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang, nang gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Utang ina. Fuck, man. Signature niya pa yun, Tangina, hindi ko in-expect na ganun yung magiging payoff nung putang inang linya na yun. Ang ganda nung punto, ginamit mo yung flaws. Tapos ginamit mo yung flaws mo sa round para sa round of applause. One of the best baliktaran from the Baliktaran King. Isa yun sa pinakamaganda kasi sobrang puta, hindi ko maiisip ng baliktaran yung round of applause. Grabe yun. Tapos yung, man, fuck. Okay, so napakalakas nun. Delikado yung round 3 ni J Black. Putang ganda nun. Tang inang ganda nun. Ang punto Gamit nun. kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero Putang ina. Ang ganda nun na parang ang pangit. Ngayon ko lang na-realize parang ang pangit nga no na sinasabihan siya na whack, na wala siyang kwentang kampiyon, na boring siya, na hindi siya sikat. Tapos sinabi niyang tanggap niya na yun.
na katotohanan. Tanggap niya na yun. So sinasabi ni Mot na, tanggap mo na yon, na proud ka pa. So, di ba, ang gandang angle. Putang ina, delikado yung round 3 ni J Black. Oh, let's go. Ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo na kinabang. Oh, the angle. Sa'yo na Putang ina mismo mo. nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung Oo nga, palakpak? no? Putang ina. Dami niya may sinabi siya doon ng mga kasiraan ng 3GS, na bulong-bulong yung 3GS. Tapos parang pinraps niya pa rin si Pistol kasi sinabi niyang parang estilo mo to, damn. Tapos sinabi niya din na parang ininsulto niya ni 3GS, pero sinabi niya din na 3GS na yung namamansin. So yung point ni Mot dito parang friendly fire pa yun, no? Napakagaling. Napakabigat nung round 3 ni Mot. Pero dito pa lang, tingnan natin That's kung masusustain. business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Legit. Totoo yun. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. Oh! At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Judges! Yung Ano yun? pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Yung ending niya doon. Judges! Hindi masyadong akma, pero putang ina pa. Ang hirap i-judge nung putang ina round 3 nila, pre. Okay lang ina. Fuck. Putang ina, ano ba yan? Paano ba? Kasi medyo bias kasi ako kay Mot. Idol ko kasi yan eh. Putang ina. Pero si J Black naman, napakalupit niya nung last laban. Sobrang bumilib din talaga ako niya sa laban niya kay Pistol. Fuck, man. Paano ba yung round 3? Puki ng ina, ang hirap. Ang dami kasi, ang ganda kasi nung pagkasulat ni Mot eh. Ang ganda din ng mga punto niya doon. Puki ng ina. Ang hirap naman yun, putang ina niya. Fuck. Sino ba para sa akin yung round 3? J Black kasi may mga dinadamay pa siya dun kay Pibos. Pero kay Mot lang din naman yung tama nun. Maganda naman. Pera-pera. Maganda din yun. Kaso, limited yung angle niya doon. Samantalang round 3 ni Mot naman, dinicipher niya yung style ni J Black. Yung mga malalakas na angle niya nung last battle niya. Tapos sinabi niya pa na pinaghandaan niya si Pistol way back pa. Kaya parang madaming oras si J Black samantalang si Pistol busy. Madaming din ang mga angle dito si Mot. Pati yung sariling style at character ni J Black. Man, ang hirap basahin ng utak ko. Pero para sa akin, gahibla. Konti lang talaga. Dahil din sa writing ability at sa pagka-intricate ng pagsusulat, yung round of applause,
bibigay ko yung round 3 kay Mot ng putang ina. Kung gabuhok nga talaga, no? Mot sa akin tong laban na to, pre. Pero kung sa crowd reaction mo naman papaano at sa home court advantage, ang lakas ni J Black dun eh. So, hindi ko alam sinong panalo pero para sa akin Mot ng konti. Tingnan natin. Live judging na pala, no? So si Mot panalo. Ba't parang umiiyak si Ba't parang umiiyak si J Black. Ba't parang galit si J Black? Parang galit siya. Parang galit si J Black. Pukin ng ina. Tingnan doon natin yung judging. Putang inang yan. Nagtanong naman si Pibos dito. Nandito si Balakid. Para kay Mot. Para kay Mot binigay. Putang ina, hindi niya maririnig to eh. Kinat ko na kasi yung recording eh. Ba't parang umiiyak dito si J Black? Anong problema mo, pre? Grabe yung ginawa niya din kay Pibos. Umalis siya sa stage. Tanga na din to reaction ni Mot kasi eh. Na parang bakit? Wait lang. Kaya kahit wala si J Black dito. Kasi ako talaga, kaya tumagal yung judge. Umalis si J Black? Puki ng ina? Puki ng kinang ina? Napaka ano nun? Napaka unprofessional naman ng ano ba? Alam mo bang panalo ka, pre? Ano ba? Ano ba? Ikaw ba judge? Hindi ko ano ba? Gets ko na humble si Mot dito na parang di siya pa pero puki ng ina kahit si Mot wala siyang karapatan na sabing panalo si J Black doon. Anong karapatan niya? Hindi naman siya judge doon. Ba't siya iiyak na panalo siya? Puki ng ina, hindi naman siya judge. Umalis siya dito, puki ng ina, napaka-bastos na attitude. Ano ba, dapat pala panalo ka namin agad? Ganun na lang ba yon? Puki ng ina, napaka-unprofessional nung pre, binastos mo yung ano, yung taong umalis sa stage ang puta. Kaya kahit wala si J Black dito. Diba? Hindi ko alam yung shit behind the scenes and shit. Pero puta, napaka-pangit nun ng ano yun? Ako talaga, kaya tumagal yung judge. Tinignan ko yung, ako,
Kapatid mo. Babaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J Black. Okay? Okay? Ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga manood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J Black! Anong kapukin ng inahan yung nangyari doon? Ano yun? Ano yung kapukin ng inahan yun? Putang ina, mas respetuhin ko pa siguro yung liga kapag okay, di lumayas ka. Pukin ng ina kung ayaw mong tanggapin na talo ka. Eh, di lumayas ka, di ba? Tapos ibigay yung ano sa kung sino binoto ng judges, pre. May judges, no? Basahin doon natin yung ano, pukin ng inang yan. Putang inang pukin ng ina, putang inang puking inang king inang yan. Nakaka-bad trip pre as a battle rap fan. Hindi mo matanggap, natalo ka, pwede ba yun? To the extent na ibigay na lang sa'yo ng host, putang ina, kahit si Pibos pre, no disrespect, wala siyang karapatang baguhin yung pukin ng inang yon, di ba? Ano yun? Ano yun? Ano po kang kiyang inang puking king ina, paking na puking ng king ina? Ano yun? Putang, nababasa kasi ng comment, oh. Diba? Bad trip ako. Okay naman yung laban eh. Okay naman yung shit eh. Puki ng ina, bakit ganun? First time yun ah. Fucking motherfucking. Tsaka dun pa mismo sa live, no? Na binago nila yun. Dahil nag-tantrums. Napaka... No disrespect. Okay? Napaka-waktuli panoorin. Parang nasa barangay na... Pwede pala yun na baguhin na lang kasi umiyak ka. Tangina, pre. Kahit ikaw manood ka, kahit si J Black, papanoorin niya yung sarili niyang umiyak doon sa stage. Kahit siya siguro maiinis siyang tignan yun, pre. Putang ina. Okay ganito Pipili ngayon yung host o si Enigma ng 5 judge. Ngayon pipiliin ng 3 judge. Eto kasi mas trip nila to. Kahit ako mas trip ko si Mot. For example, no, slightly biased ako sa kanya, pwedeng sabihin. Malakas yung angle niya. Para sa akin, mas trip ko siya. Siya binoto ko. Pukin ng ina. 3 kaming bumoto. Labas na si Pibos doon. Labas ka na din kahit umiyak ka dyan. Panlasa namin yun. Damn. Napaka... disappointed ako sa kay Boss Pibos kasi dapat hindi na ginawa yun eh na I don't fucking care kahit kunyari lang din na kahit para sa akin bias ko si J Black tas gusto ko siyang manalo, hindi ko din siguro hahayaan kung fan ako ni J Black na ganun yung sistema kasi ang pangit nun pre. Bibigay sa'yo panalo kasi umiyak ka. Ang pangit. Disappointed ako sa PSP kay Boss P dahil doon. Okay lang kasi hindi ko nga alam ba't ganun si Mot eh. Pero ganun naman napapansin ko sa mga battle ni Mot, ganun naman siya eh. Uy, nagaling to si props sa yan, panalo to si ganito. Pero wag ganun pre. Wag ganun Mot. Ha? Mot yun, inis din ako sa mukha niya doon, gaganon-ganon pa siya para diba, napiliting ibigay kay J Black yung panalo, tapos umiyak pa si J Black, umalis talaga. Tapos ending binigay na lang ni Pibos, tapos rason niya kasi alam niya daw na nanonood din daw siya ng battle, so disregarded na yung judges. So what's the sense of anong sistema meron kayo, diba? Fuck. Damn. Pero para kay Pibos na mapunta sa ganong sitwasyon, mahirap din yan, no? Para kay Pibos, kaya na-stress siguro si Pibos, mas si Boss Pibos doon.
binigay niya na lang para walang stress. Pero pinaka na-disappoint ako kay J Block. Napakapangit na ugali, napakapangit na unsportsmanship. So, ano pa eh, sports pa si Mot di ba? Gusto niya na lang bigay sa'yo kasi umiyak ka eh. Putang ina, magagalit kayo sa akin sa mga sinabi ko. Ano putang ina, dapat hindi na kayo naapektuhan ng ganito. Mababaw na trash talk lang to, tsaka katotohanan. Di ba nakita niyo na sa video kung ba't siya nagtantrum siya, iniwan niya yung MC doon. Iniwan niya yung host. Napakawak. Napakawak para sa akin ng ganong astahan. Para sa 2024 na, napakawak nung ganon. Diba? Ba't alam mo ba panalo ka? Nainis ako na haba yung video, pre. Anong klaseng kaputang inahan to? Bulok.